So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo, kanina po, nagpapaawa na po ang Duterte Camp. Tulad nga po na sinabi ko nga kanina, huwag po tayong maawa. Alam naman po natin na mga Pilipino po maawain. Natural po sa kultura po ng mga Pilipino yan eh. Di ba? Ang problema dito mga kababayan, ayan po ang ginagamit ngayon ng Duterte Camp para po makakuha po ng simpatsya sa mga tao. Porket si Duterte daw po ay matanda na, porket daw po si Duterte daw po may sakit na, kailangan daw po ng doktor. Ayan po ang sinasabi po ngayon na pambansang unggoy, pambansang alalay na si Bongo. Okay? So tingnan niyo to ha, ito balita ito kanina from ABS-CBN News eh. Pakita ko sa inyo. Ito pala, okay. So sabi dito ha, 3 minutes ago, Christopher Bongo, ex-aide of Rodrigo Duterte, said the 79-year-old former president is ill following news of his arrest by his police officers acting on a warrant from the International Criminal Court on Tuesday, March 11, 2025, accompanied by doctors of Duterte and with an ambulance and on standby. Jose Duterte has a procedure on March 12. Sino niloko nyo dito? Anong kala nyo sa mga Pilipino? Tanga. O, tinan nyo mukha ni Philip Salvador, o, mukhang engot to. O, anong klaseng mukha to? Bobo na, tanga na, pangit pa. So, tingnan nyo to mga kababayan. Pumunta po si Bongo kung saan po naroroon si Duterte, may kasamang doktor, may kasamang ambulansya. Kasi daw po, meron daw po procedure si Duterte bukas. Bobo lang po maniniwala dito. Oh, may procedure pala si Digong, ba't mapumunta ng Hong Kong? Di ba? May sakit pala yung tao, bakit mapumunta ng Hong Kong? Palusot lang ito. Wala ito. Ngayon, iyakan ngayon yung mga DDS. Iyakan sila ngayon. In the first place, ang tapang-tapang nyo, di ba? Ang tapang-tapang nyo, di ba, noong una? Ngayon, nag-iiyakan kayo. So, ibig sabihin nito, nagpapaawa kayo. Tandaan nyo mga kababayan, wag po tayong maawa. Tandaan po natin, 30,000 po yung namatay. Oh, di ba? Lumobo po ang utang ng Pilipinas ng mahigit 100%. Actually, wala naman problema yung utang eh. Ang tanong natin dito, saan ginamit yung utang? Yung sinasabi yung build, PPP po yan. Government at private partnership po yung build na yan. At sa 119 po na sinabi ni Duterte, 12 lang po natapos dyan, yung isa sira pa. Huwag po tayong maawa. Parang awa nyo na. O, agree ba kayo doon? O, 200%, no? O, more than 100%, so 200%. O, yan ha. O. So, kayo may video dito si Bongo. O, dapat kay Bongo, ibunggo eh, no? Yung mukha ni, ano, no? Yung mukha ni Philip Salvador dito, parang nabunggo. Ay, may na yung audio. Pasensya na sila kasi yung microphone ko eh. Pasensya na, no? Mga 1 week pa ata, mga 1 week pa darating yung microphone ko eh. Oh. So kayo ito mga kababayan, no? So panoorin nyo to ah. Ito po ang nandirito po ang doktor ni former President Duterte, si Doc Agnes at dalawa pang doktor. Constitutional right po ng bawat Pilipino unahin ang medical. May procedure po siya bukas, kaya po siya dito, may dala kaming ambulansya. Mali yun. May sariling doktor po ang gobyerno. May sariling doktor po ang gobyerno na titingin po kay Digong. Hindi yung kayo madadala ng doktor nyo, malay ba namin? Na yung doktor na yun, ito lang ha, hindi ko sinasabi na ano ha, na totoo to ha. Malay ba namin na yung doktor na yan, hitman pala. Oh, lasunin si Duterte. So kasalanan ng gobyerno. Eh malay ba namin na yung doktor na yan, gamitin para patakasin si Duterte. Di kasalanan na naman ng gobyerno. Huwag kayong ganyan. May sariling doktor po ang ano. May sariling doktor po ang gobyerno. Natitingin po kay Digong. Nagloloko nyo na naman eh. Oh. Masyado tayong ano eh. Nagawa nyo ba kami tanga dito? Problema sa'yo, Bongo eh. Hindi naman po si lahat ng tao sa Pilipinas bobo.
Oh, dapat nga kasama ka ditong ikukulong eh. Oy, Bongo. Oh, teka lang, hindi pala ako naka-live sa Facebook. Visit na yun. Dapat nga kasama ka dito ikukulong. Oh, malay nyo mga kababayan, malay natin. Sa susunod na mga araw, kasama na si Bongo na merong arrest warrant, sumasaya na naman tayo. Walang yan to, lulukohin pa tayo nito. Oh, continue. Marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po siya. March 28, mag-80 years old na po yung... Naman pala eh. O marami palang sakit. O mag-80 years old na pala. Bakit pumunta pa ng Hong Kong? Saan ka nakakita na may procedure ka ng March 12, nag-abroad ka pa? Saan ka nakakita na maraming sakit pero nagkakandak ng kudeta at saka rally ng maisog? Sino maniniwala dito? Oh, iyak nyo na lang yan. Gano'n na lang. In the first place, kasalanan nyo naman kung ba't kayo napunta sa ganung klaseng senaryo. Loko nyo kami dito. Matanda. You wanted to bring him home. Alam nyo, kawawa. Alam mo, kawawa yung... Kawawa. Walang kawawa. Kawawa. Mas kawawa yung mga namatay. Walang yan to mga to, tanga. Oh, by the way nga pala, maraming salamat pala kay Robbie Ong tsaka kay Jerry Angeles. Pambili po natin ng fireworks yan, ha? Wala yan to. Paawa. Sabi ko sa inyo eh. Ito po yung magiging taktika ngayon ng mga Duterte. Paawa. Kaya wag po tayong maawa. Nung binababoy ba nila ang Pilipinas, naawa ba sila sa Pilipinas? Nung pinatay nila yung 30,000 na Pilipino, naawa ba sila sa Pilipinas? Nung nababoy ang Pilipinas dahil sa Pogo, naawa ba sila sa Pilipinas? Yung problema sa inyo eh. Pati kayo dyan sa mga DDS kayo, na nagrarally dyan, mga tanga kayo. Kung mahal nyo si Duterte, sumama kayo sa daig. O ikaw, Philip Salvador, di ba sabi mo, itataya mo yung buhay mo kay Digong? Ayan, patunayan mo, baka matay ka. Di ba? Oh, sabi dito, Takeru, si Bato kasama na si Bantag, naging yan, whatsoever, no? O, di ba? Samahan nyo. Sabi ni Philip Salvador, mahal ko si Tatay Digong. Pati buhay ko, itataya ko sa kanya. Tapos sa takbo senador, mag-bodyguard ka, gago. Ganyan to mga to, ginagawang tanga mga Pilipino. Oh, continue. Dinala na nila eh. Hindi namin alam. Hindi namin nakita. Marami po siyang sakit. Mag-80 years old na po siya. Marami daw sakit. Tapusin. Ting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 iningingin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 
Marami palang sakit eh. Tapusin, tapusin. Walang yan to. Nagpapaawa pa. Marami palang sakit. Puta, nagrarally pa. Kako lang maniniwala dito. Walang yan. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. You wanted to bring him home. Alam nyo, kawawa. Alam mo, Kawawa yung... walang kanina, kausap ko si General Marbil. And Kawawa. Kawawa pala. Kawawa. Kailan ka kukunin ni Lord? Kawawa pala talaga to. Dutae, dutae, dutae. sabi niya sa akin, bilang counsel ni President Duterte, isasama ako doon sa Coster kung dadalhin siya sa Krame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Pinawalan kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. Oo. Dati pa po kayo. Nasa krami po ba kayo? Hindi. Tanga pala ito eh. Tanga pala itong mga to eh. O mga kababayan, meron pong constitutional right po ang ating presidente. Totoo yun, totoo yun, totoo yun.
bigay natin sa kanya. Meron po constitutional right po ang ating presidente para po bigyan po ng isang pangangailangan sa medical tsaka sa pagbibigay nga po ng abogado. Hindi pupunta kayong krami. O yung medical personnel, sagutan po ng gobyerno yan. Huwag kayo magdadala ng ambulansya dyan. Gobyerno na po may sagot dyan. Ngayon, ang abogado ni Digong, puntahan nyo ng krami. Alam nyo naman kung saan dadalhin si Digong, puntahan nyo doon. Masasama pa kayo ng coaster. Ikaw itakas nyo yan. Kung barilin nyo yan doon, di nakaproblema pa. Maganda mga kababayan, kung sakali ba kung ano mangyayari dyan kay Duterte, ang importante dito, gobyerno lang po ang may hawak. Hindi kayo. Eh baka ang ending nito, maging Ninoy Aquino ito. Di ba? Tingin ng ineneneng. Tingin ng ineneneng. Walang yan tong mga to. Constitutional rights, puntahan nyo sa krami. Hindi kasama pa kayo ng coaster. Walang yan tong mga to, tanga. Yun ang sabi sa akin ni General Malbil. So, si General Malvin po ang kumuha. Siya ang kausap ko kanina nung pagdating ko dito. He was arrested. Siya pa nga nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero Alleged warrant. O yan tayo alleged warrant. May warrant na. Walang alleged warrant. Mukhang tanga si Ipe. Ano saan ba si Ipe? si Ipe ba sa likod? tinignan ko, wala namang warrant of arrest dun eh. Pero may ano yan? O si Ipe, mukhang tanga lang no, hindi tinatanong. Hindi, kunwari kung ako media ako, kunwari ako media ako O pag nandyan po ako, tatanungin ko palagi si Ipe, para lumabas pong bobo. 'Di ba? Tantanan ng Voltes 5 naman, no? Ah. Ano yung sinerge? Document lang. Oo. Nakalagay lang na document that there is an order regarding President Duterte, pero there is no warrant of arrest. Ano yung nakalagay, sir? Ha? Document, ano yung nakalagay? Ilulusot pa. Ang tanong dito mga babayan, sa tingin nyo ba, uhulihin ba ng gobyerno si Duterte ng walang arrest warrant? Hindi nga, sa tingin nyo ba ganun katangang gobyernong ito? Hindi po makatulad si PBBM at saka si Digong. Dumaan po sa proseso po ito. Isipin nyo, tanga-tanga naman ng mga taong ito. Inabot tayo ng ilang taon para hulihin po, para dumating po sa pagkakataon po na to. Ilang taon po tayo naghintay. Tapos ang ending pala, walang arrest warrant, uhulihin. Naghintay pa tayo. Kung pwede naman palang ganun, ba't dapat ginawa na dati pa? Tanga lang, di ba? Hulihin ba yun ng walang arrest warrant? Kung pwede pala yun, bakit ngayon pa ginawa? Dapat dati pa. Oh. Yung mga to, tanga-tanga. Ano yan to mga to? Basta ko lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon age niya, anong residence niya. So tinanong ko sa nasa ng warrant of arrest, sabi niya nandun. Pero hindi pa naman pinapakita. Wala, ayaw nyo lang tanggapin. Visit kayo. Kung ano yung bala, kung ano yung gagawin, if this happens. May mga abogado po siyang kasama. Si former Secretary Medialdea at iba pa, no? So, antayin na lang po natin. Importante sa akin dito ngayon ang... Sino ba yung nagsasalita na yun? Tanga-tanga rin no? O may abogado naman palang kasama Ba't gusto pong sumama sa coaster? Di ba? Napaka-contradicting naman ito. Napaka-contradicting nito. Doc Agnes, importante sa amin yung kalusugan ni Pangulong Duterte. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. At yan naman po ang pinangako ko kay Pangulong Duterte, yung tutukan ng kanyang kalusugan. Kawawa naman! Kawawa ang kalusugan ni Digong! Dapat pinakapangat ang mukha. Kawawa ang Digong! May sakit pala, pumunta ng Hong Kong. Puta, ayop na yan. Walang yan. Tanga na lang po maniniwala dito. Oh. Ay, salamat po sa kay Jennifer Gregorio. Maraming salamat, no? Diba?
Mapangitan na lang ng mukha, oh, ayun. Kawawa. Mukhang tanga. Nagpakasasa kayo sa kapangyarihan, umabuso kayo, 'di ba? Buti nga sa inyo. Buti nga sa inyo. Tagal namin hinintay 'tong pagkakataon na 'to. Namo. Mga namo. Sugan sa kanyang pagtanda. Nakita niyo siya? Hindi ko po nakita. Nakita ko lang sa video kanina. Alam niyo po kung saan dinala? Hindi pa namin alam. Yun po ang aalamin pa namin ngayon at hanapin namin. And of course, sumusunod naman sa batas si Pangulong Duterte. He is 80 years old na po. Tama na yung 80 years old na yan. Tama na yan. Alam na namin yun. Matanda na siya. Bullshit. This is fucking bullshit. Ulit 80 years old. Oo, alam na namin. Matanda na siya. Oo, alam namin mamamatay tao siya. Oo, alam namin. Pinapasok niya yung focus sa Pilipinas. Oo, alam namin na manyaki siya. Oo, alam namin na binaboy niya ang Pilipinas. Tama na yung 80 years old na yan. Samahan mo na lang. 80 years old. Wala yan to. 80 years old. Ano ngayon? Oh, sana nga mabuhay pa siya ng 100 years old nang pagdusahan niya lahat ng ginawa niya. Samahan mo doon, mag-69 kayo. Visit ka. 80 years old pa ulit, 80 years old, 80 years old pa ulit. Unlimited, 80 years old. Uh, 80 years old na po si Tatay Digong. At ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan. Surprise ba kayo, sir? Dito sa arrest na ginawa ng PNP ang Patarayca? Ina-expect na po natin to. Marami na po kaming naririnig ng mga nakaraang araw. Sabay po ba kayong dumating? Oh, so sino nag-splook? Ayun ang malaking tanong natin dito. Sino po nag-splook? Sino po ang nagchuchu? Oh, matagal na raw pala nila naririnig itong kaguluhan na to, 'di ba? Kaya kanino nyo narinig 'yan? 'Di ba ako nagdududa na ako Mukhang nagdududa na ako Mukhang may chuchu talaga diyan bukod kay Emerald Hindi ko sinasabi si Emerald kasi si Emerald kasi nasa PCO 'yon, walang alam 'yon. 'Di ba? Tsaka sinibak na sa pwesto 'yon. Sino ba yung malapit-lapit dito na merong alam sa legal counsel sa usaping legal po na Pilipinas na dating appointee ni Digong? O ikaw ba? Baka ikaw. O baka ikaw. Di si Amy mukhang hindi naman si Amy kasi si Amy nasa Senado. Pero alam ko sinabi ni PBBM, di ba? Ay, yung ko ba, no? So ayan, tingnan natin. Di ba? Kasi dadaan po talaga yung ICC warrant po na yan sa presidente. Pati po sa mga abogado po ng presidente. Sila po ang unang makakaalam niyan. Kaya ako nagdududa na ako Hindi po. Hindi nga ako pinapasok dito eh. Actually, pinagbawalan kami, doktor, kasama ko yung ambulansya, dahil importante nga sa akin yung kalusugan niya. Unahin muna natin ang kalusugan before anything else. Binawi yung pass namin. Hindi kami pinapasok. Binawi yung pass nila. Binawi yung pass. Kawawa talaga. Binawi yung pass namin. Pasok. Hanggang VIP, sir? Hindi kami pinapasok. Hindi kami, yung doktor niya, kasama, dala namin yung ambulansya. Anyway, sa mga kababayan ko, hinahon muna kayo. Antayin muna natin, alamin muna natin yung katotohanan. Yun ang pong pakiusap ko sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin na ligtas at... Mag-rally na kayo. Manggulo na kayo. Walang iya kayo tatapang nyo, di ba? Di ba sabi niyo pag hinuli si Duterte, mag-rally kayo, makagulo. Mag-rally na kayo, gawin nyo na, gusto nyo gawin. Okay lang yan. Akala ko ba matatapang kayo? Akala ko ba maisog kayo? Guluhin nyo ang Pilipinas. Nang makulong na kayong lahat, makahayop kayo. Ayun na naman tayo Nagloloko nyo kami. Walang Bonggo naman walang mahinahon. Guluhin nyo na. Para isang bagsakan lang nang mapakulong na kayong lahat.
Sabi pa ng ibang mga DDS, mga kababayan, mag-people power na raw. Mag-people power na kayo. Lusubin nyo yung Malacanang. Oh, yung isang pulutong na KOJC na 800 na katao, lusubin yung Malacanang. Wari pa kayo, Diyos ko na yan. May minahon. Diyos ko. Diba? Ewan ko pa sa inyo. So ngayon mga kababayan, so kayo po dyan sa Team Replay, no? Ano masabi nyo nga po dito sa plano po ni Bongo? Kayo ba naniniwala ba kayo na si Duterte po ay kailangan ng gawa ng procedure bukas? Diba? So napaka-unusual po kasi, no? May procedure pala bukas, pumunta pa ng Hong Kong. Parang labo naman nun. Oh. So kayo ba dyan sa Team Replay, no? Naniniwala ba kayo na itong plano po ni Duterte or ni Bongo na kunin si Digong at idala sa ambulansya, ito ba ay plano niya para patakasin itong matanda po na to? Well, kasi para sa akin parang ganun po lumalabas. Or pinaka-worst case scenario mga kababayan, baka gawin nilang ano to, Ninoy Aquino. Di ba? So yun mga kababayan, so paki-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Andyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise, no? And then last topic po tayo, no? Meron pa tayo isang topic dito.